Pondo ng PhilHealth para sa susunod na taon, inaprubahan na ng PhilHealth Board. Yan ang ating tatalakayin kasama si Dr. Israel Francis Pargas, Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth. Magandang tanghali po sa inyo, Doc Ish. Magandang tanghali po at magandang tanghali rin sa lahat ng ating taga-subaybay. Doc, ano po ang mga nakapaloob dito po sa inaprubahang pondo ng PhilHealth para po sa susunod na taon? Well, kasama po dyan, yan po yung ating corporate operating budget. So kasama po dyan ang ating gagastusin para po sa ating benefit payments. Ganon din po para sa ating yung tinatawag MOOE or yun pong ating mandatory operating and expenditures. And yun pong CAPEX or yung tinatawag na capital expenditures po. And kasama rin po syempre, dyan po yung ating mga PS or yung pong sweldo na kinakailangan para sa ating mga empleyado. Okay, Doc Ish, ano po ang dahilan sa mas mataas na inaprobuhang pondo ng PhilHealth? Ano po yun? Sorry, pakiulit lang po. Ano po, ano po ang dahilan sa mas mataas na inaprobuhang pondo ng PhilHealth? Dahil po sa pagpapataas na at pagpapalawak ng ating benepisyo, ang isa po sa malaking parte ng ating COB is the benefit payments. So for 2025 ay mas ina-expect po natin na mas malaki at mas mataas ang ating ibabayad na benepisyo sa ating mga miyembro kung kaya't lumaki rin po ang ating corporate operating budget. Okay, mga magkano po itong mas mataas na pondo na inaprubahan po? This is more than, I'm sorry wala po akong exact figure but this is more than 200 plus billion because yun pong ating benefit payments pa lang po ay more than 200 billion na po ang pinoproject for 2025. So let's just be clear po, hindi po binigyan ng budget o tinaasan ng budget. Ito po ay kukunin dun sa nababalitaan po bang more than 500 billion na reserve po ng PhilHealth? Yun po ay ang ating pong budget ay nanggagaling po dyan sa kung ano ang ating pondo sa ngayon. So dun din po makukuha because that will also be part of those benefit payments na gagawin po natin. Dun sa current budget niyo po kukunin? Yes. Okay. So ano po ang mga aasahan ng PhilHealth members na benepisyo po mula rito? Ano po yung mga benefits at case rate ang kabilang po sa mga tinaasan? Opo. So sa katulad po ng mga nabanggit natin dati, since 2023 po tayo ay aggressively expanding our benefits. Pero ngayon po, noong pong November 28, meron na pong mga bago pong benepisyo na naaprobahan ng ating board. At yan po ay yung unang-una, yun pong pagkakaroon ng ating dental or oral health care. Yun pong ating oral medicine and rehabilitation package na magkakaroon po din ito ng tinatawag na assistive mobility devices. Yan po yung mga wheelchair, crutches, canes, at saka po walkers. Ganon din po ay naaprobahan po ng ating board yung pag-expand ng ating benepisyo para po sa peritoneal dialysis na ngayon ay meron na rin para sa mga kabataan or children who are undergoing peritoneal dialysis. And yun pong pag-expand ng ating pakete para sa kidney transplantation na ngayon ay kinocover na natin po yung mga deceased donor and yun pong post-kidney transplant medicines. Tapos kahapon po, nag-meeting din po ang board at naaprobahan po nila yun pong expanded benefits para po sa ating mga heart surgeries. Yan po kasama po dyan yung mga bypass graft at yun pong mga kailangan ng surgery para po dun sa mga may defect sa puso ng mga bata. Pagkatapos po ay naaprobahan na rin po ng board yung ating benepisyo para po sa emergency care. Ito po yung mga hindi na ako confined pero nadadala sa emergency room for urgent and emergency cases. And again, naaprobahan din po ng board yung another round of increase ng case rates po across the board po, yung around 9,000 case rates ay i-increase po muli natin. At siguro po bago matapos ang taon,
or sa simula ng taon, ito po ay mapapatupad na natin. Okay, sir. Sir, just to clarify po, no, kailan po epektibo itong mga bagong tinaasan na benefit packages ng PhilHealth? At ano po ang mga pagsisikap ng PhilHealth para mapabuti po ang serbisyo nito para sa mga mamamayan? Well, yun pong mga nabanggit ko, hopefully po ang ilan po dito ay mailabas natin bago matapos ang taon. At siguro po yung iba, especially those which were approved just yesterday, ay siguro po ay sa mga unang buwan ng 2025 na po natin may papatupad. Pero again, gaya po na nabanggit ko, ito po ay approved na ng ating PhilHealth Board. Para naman po masigurado na syempre po sustainable ang ating funds, of course, we will improve more on our collection. We will make our collections also more convenient for our public or for our members to pay. Gaya po nung ngayon, meron na po kaming na-accredit na GCash. Pwede na rin po siyang gamitin as a method of payment. And of course, making sure po na lahat po ay nakakapagbayad. Also, to make our funds more sustainable is we will be continuously monitoring our benefits and the utilization. And of course, improving on our fraud detection po. Alright, good luck po sa inyo. Maraming salamat sa inyong oras. PhilHealth Senior Vice President for Health Finance Policy Sector, Dr. Israel Francis Pargas.